Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos. Totoo kaya ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Sinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano'y nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto sa unang quarter ng taon ngayon. Ayun pa sa kanilang article, pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official report. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Unquote. Yun pa sa isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Di rin napigilan ng sikat na political commentator na si Crisette Laureta Chu bigay ng kanyang komento patungkol dito. Ayon pa sa kanya, OMG, for the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons between January to June, decreasing the country's reserve by 15.69% to just 134.06 tons. Unquote. Ang balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Hindi na iwasang magtanong, totoo ba ito at ano ba ang dahilan? Bakit tila may patagong bintahan na nangyari sa ating gold reserves? Dahil alam naman natin ang kahalagahan nito. Dahil ang ginto ay tradisyonal na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang tatag ng ekonomiya. At ito daw ay isang mahalagang financial safety net na ginagamit ng mga bansa para i-secure ang kanilang sarili sa mga panahon ng pangdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at pagbaba ng halaga ng pera o inflation. Kaya tanong nila, bakit pipiliin ng Pilipinas ang isang bansang nakikipagbununa sa tumataas na inflation, pagtaas ng utang at tila panggigipit sa ekonomiya na ibenta ang ating reserbang ginto? Dahil ang pagbabawas ng reserbang ginto ay maaari daw humantong sa mga negatibong sinyales sa mga international na pamumuhunan dahil ang ginto umano ay tinitignan bilang isang reserba ng huling paraan sa lakas ng pananalapi ng isang bansa at ang pag-liquidate di umano ng reserbang ito ay maaari di umanong magpahiwatig ng mas malalim na problema sa pananalapi, sa mas mataas na inflation, pagbaba ng halaga ng pera at pagtigil di umano ng paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Kaya tila lumilitaw daw ngayon na ang gobyerno ay mas nakatuon sa mga panandaliang pag-aayos sa halip na gumawa ng isang permanente at responsableng patakarang pang-ekonomiya na tiyak na makakasiguro sa kinabukasan ng bansa. Samantala,
hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sabi na talaga ang gobyernong ito, mayaman na sana ang Pilipinas kung hindi lang sa mga buayang nakaupo na naghari-harian ngayon. Kailan ba gigising ang mga Pilipino na mostly ay kontento na sa kakarampot na ayuda? This is so sad. Habang ang ibang bansa ay nag-iimbak ng mga gold reserve for future because they know that US dollar will collapse and be devalued anytime soon. Ang Pilipinas, sige ang benta para sa trilyong budget na pang-ayuda, travel, concert, party at pambili ng mga luxury item ng mga politiko. Kami pala tayong gold bars. Bakit madaming naghihirap na Pilipino? Yung pinag-away-away lang tayo, pero busy na pala siya sa kanyang pansariling plano. Busin na nila lahat ng pera ng Pinas, kaya pati gold damay na kahit wala namang malaking disaster sa atin. Sinasamantala nila ang pagnanakaw kasabay ng gawa-gawa nilang mga issue sa mainstream media para hindi halata. Yayaman na ba ang Pinas? Nahuli na si Kibuloy at Guo? Magmumura na ba ang bayarin at bilihin? Masasagot na ba ang issue sa flood control? Nabangga ng barko? Selling a large amount of gold could be seen as a sign of economic weakness which could affect international credit ratings. Unquote. Malupit tong mga lods. Basahin natin. While other countries are beefing up their gold reserves, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official reports. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Grabe! Iba? Saan napunta? Diba? Tayo daw, Pilipinas, ang may pinakamaraming nabenta na gold, no? Worldwide. And yet, anyari? Saan napunta? Grabe. Grabe mga lods. Habang binibisi nila tayo sa kunwaring mga issue ngayon like Alice Guo, Kibuloy, di ba? Nililin lang nila tayo tapos may mga pinaggagawa na pala silang mga ganito. Iba talaga. No? Grabe. So ang ikinapagtataka ko, kung nagbenta ng gold, saan napunta yung pera? Tapos nangungutang pa. Nako. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ni Cresset Laureta Chu. Ito sa mga credible na nagpo-post sa social media. At ang basihan naman ni Cresset is yung report ng Esquire Money. Okay, ito basahin ko yung post. For the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons of gold between January to June, decreasing the country's reserves by 15.69%, now to just 134.06 tons. Okay? So, ito naman yung report ng Esquire Money na pinagbasihan ni Cresset Laureta Chu. Sabi ng Esquire, while other countries are beefing up their gold reserves, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official reports. Okay. So ako, medyo nabahala nung nabasa ko ito dahil importante yung gold reserve ng isang bansa. So, ang una kong ginawa is nag-search muna ko kung confirm ba itong balitang ito. So, sinearch ko sa Google. Wala naman akong ibang makitang balita tungkol dito. So,
to me, question mark pa ito kung totoo ba o hindi. Paki-comment naman kung may nabasa kayong ganitong report na ang Bangko Sentral nagbenta ng halos 25 tons of gold for first 6 months ng 2024. Paki-comment ko, no? So, I hope this is not true. Okay? Sana hindi totoo. Okay. Kung totoo naman, ano ang implikasyon nito? What does it mean? Kung totoo, ng ating Bangko Sentral, tayo sa Pilipinas ang may pinakamalaking volume of gold na ibinenta. Masama yun kasi hihina ang ating peso pag konti ang ating gold reserves. Okay. Maraming comments na magaganda dito. So, magbasa lang ko sa mga comments, ha. Ito, Okay, si Harvey Mendeja, sabi niya, selling a large amount of gold could be seen a sign of economic weakness, which could affect international credit ratings. Yun ang inaalala ko. Maapektuhan ang ating economic standing sa buong mundo kung mabawasan ang ating gold reserve. Okay? So, ano pa? Tama, sabi ni Jelay Makalan Luzada. Sad to say, next to that, tax increase na. So, may mga nabasa pa kong magagandang Whatever happens to the Philippines, sabi ni Ken, we all deserve it because we allowed it. If we deplete our gold reserve with our cash not backed by gold, sooner or later, a loaf bread will cost 1,000 pesos. Hihina ang ating peso kung mabawasan ang ating gold reserve. Yun ang delikado. Ito ang mga posibleng dahilan. Okay, maganda ito kay Oliver Rezon Ruelo. Bakit? Kung totoo ulitin ko, hindi ko na-confirm sa other sources kung totoo ba. So, ang mga posibleng dahilan, number 1, it's an economic strategy. The sale addresses immediate economic needs such as funding infrastructure or stabilizing the economy. Correct, I agree this. Baka may pupunduhan ng mga proyekto kasi maraming mga proyekto na with unprogrammed funds. Baka naubos na sa kaayuda ang ating mga pondo kaya nagbebenta. Okay? Diversification, isang rason. Reducing gold reserves allows for reallocating resources into potentially higher return investments. Baka i-invest sa ibang proyekto. Pwede. Market conditions, isang dahilan. The sale could capitalize on favorable market conditions or high gold prices, maximizing financial returns. Pwede rin, Baka mahal ang gold ngayon. O di, benta lang muna. Tapos yung pinagbentahan, i-invest sa magandang proyekto. Okay yun. Huwag lang naman sana gamitin pang ayuda. Kasi wala itong ayuda Band-aid solution. I-invest mo sa infrastructure, pwede. Okay. Debt management. Okay. Selling gold can help manage national debt, especially given the country's abundant natural gold reserve. So, pambayad sa utang. Monetary policy, isang rason. This action may be a part of a broader monetary policy strategy aligning with global financial trends. Magaling itong si Oliver Roelo. So, may nabasa pa ako dito na China, sabi ito si Glenn Bersamon. China is planning to start their own gold action system. China is buying this
gold. Ala, sabi ni Glenn Bersano. Grabe yan, China. Normal occurrence ang pag-sell ng gold reserves ng bansa. Ito lang, hindi ko maintindihan yung timing. Most of the countries now are hoarding gold, especially because of geopolitical climate. So, halos maraming comments na ganito, excuse me. Major countries are hoarding golds, buying gold, kasi may nagsabi na inevitable collapse of the US dollar. So, pag nag-collapse ang US dollar, sabi ng isa, kailangan mo ng gold reserve. So anyway, I hope na kung totoo man ito, may magandang rason ang Bangko Sentral ng Pilipinas. I hope hindi mawaldas kasi atin yan eh. Kaya nga Bangko Sentral eh. Okay, speaking of gold, malala ko yung panahon ng eleksyon ng 2022, maraming naniwala na pag nanalo ang candidate Bongbong Marcos Jr., makukuha na ang Marcos Wealth at itutulong sa sambayanan. Nung nagkalye survey ako noon, tinatanong, bakit mo iboto si Bibem? Makukuha na yung Marcos Wealth. So, sayang, ako naniniwala na may Marcos Gold. Marcos Gold. Naniniwala ako na ang Pangulong Marcos Sr., mabuti ang kanyang puso. Inipon niya yung mga gold. Yung Yamasita Gold, Yamasita. Idiniposito somewhere at hinintay na mag-lapse yung 50 years na reglementary period. Kasi pwede pang i-claim yun ng mga nagmamiaring bansa. Kung saan galing yung mga Yamasita Treasure Gold na yun. So, tapos na yung 50 years, ngayon, pwede nang kunin. Pwede nang i-withdraw. Ang problema, I don't know, hindi naman nasunod ang kagustuhan ng Marcos Sr. Naniniwala ko na gusto ng Marcos Sr. na itulong yun sa sambayan ng Pilipino. Yung last will and testament, naniniwala ko doon. Kaya lang, problema ngayon, itong nakaupo, wala nang balita. So, yung gold naging tanso. So, makukuha ba yan o hindi? I don't know. Sana, lesson on generosity and greediness. Itong nakikita ko. May tao na bukal ang puso, hindi mag-hoard ng kayamanan, share ng share. Meron ding mga tao na gusto kanila lang. That's greediness. Greediness is a form of idolatry. Bantayan po natin yan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!